Another day, another J. Fern's wife story. Tatlong pinto na nga ng multipurpose pen ang binuksan ni J. Fern para dito sa aming mga sisiw. Maaga pa yan at mukhang okay pa naman sila, wala pa namang namamalo. Lumuwag na nga ang space nila kaya siguro hindi na mainit ang ulo ng mga sisiw. Meron talaga diyang 3 hanggang 4 na mga pasaway. Halos nakatunganga na lang ako sa kanila para bantayan kung sino ang nang-aaway at hinihiwalay ko kaagad. Nagpurga ng mga sisiw ngayon si J. Fern, lahat ng mga manok na month-old pataas. Pinurga niya lahat ng mga sisiw, maliban na lang sa mga sisiw na wala pang 1 buwan. Nakakatuwa itong mga cockerels na ito. Dati lagi silang nagpapaluan, pero ngayon hindi na sila nagpapaluan. 2 pinto ng multipurpose pen ang inoccupy nila, hindi na siguro masikip kaya hindi na nag-aawayan. Ang bilis din nilang lumaki. Nilagyan ko ng screen ang steel matting na yan at nung bagong lagayan dyan ni J. Fern ay parang makakalusot pa dyan sa steel matting. Pero 1 linggo lang ay malalaki na agad sila. Itong mga sisiw ay wet feeding ang ginawa ni J. Fern. Gustong gusto kasi ng mga yan kapag basa ang kanilang patuka. Diyan na rin nilagay ni J. Fern ang kanilang pamurga. Sana nga hindi na ito mag-awayan dahil ang hirap bandayan kapag laging nag-aawayan ang mga sisiw. 22 heads nga pala lahat ang mga sisiw na yan. Akala ni J. Fern ay puro lalaki yan. Kaya lang habang tumatagal, nakilala namin yung isang sisiw na babae pala. Yang kinuha ni J. Fern yung nag-iisang babaeng napasama dyan sa mga lalaki. Generally, kulay brown ang dibdib kapag babaeng sisiw at kapag lalaking sisiw naman ay kulay itim ang dibdib nila. Applicable lang yan sa mga kulay pulang manok pero sa gold at puti ay iba din. Nahihirapan akong kilalanin kung babae or lalaki ang sisiw kapag gold or puti. Kapag 2 to 3 months na yan, saka lang namin nakikilala kung sino ang lalaki or babae kapag gold at puti. Hindi na inalis ni J. Fern ang babaeng sisiw at hinayaan na lang niyang makasama ng madaming sisiw na yan. Namamalo. Kapatid yun ng babae. Laki. Roxy. Anong mating yan? Baburat. Ba't parang may ano din, kahit in. Baburat lapin. Alipin. Ah, Roxy yan? Roxy yan saka yung bagsik. Ah. Ito na liyan mo. Ito. Ay, Ito na. nilulog sila ng kapatid. Yan ang bubugbog. Pero maano ang takbuhan nila, malawak na. Kaya nga. Dapat magano tayo bukas ng buhangin. Hindi na yan magbubugbugan. At kahit malawak na nga ang galawan nila doon sa multipurpose pen, itong isang sisiw ay namalo na naman. Kaya kinuha agad ni J. Fern at hiniwalay at nilagay niya dyan sa scratch pen. Mamayang hapon na ulit siya isasama doon sa maraming sisiw. Yung mga baby pullets naman na nasa multipurpose pen ay nilagay na rin lahat ni J. Fern dito sa fly pen. 2 pinto na lang ang bakante sa fly pen at nilagyan ni J. Fern ng 3 sisiw kada pinto kaya 6 lahat ang nailagay niya sa fly pen. Yung 5 baby pullets naman ay hinayaan na niyang sa scratch pen nakalagay. Sa multipurpose pen namin niya nilalagay kapag gabi para hindi madali ng pusa. Ayan, may basag na itlog. Kanino kayang itlog ito? Ay, ito pa ang isa. Nagkalat na ang mga itlog na basag. Bandang tanghali nga, nakita namin yung mga basag na itlog. Hindi namin alam kung saan ang galing. Akala ko nalaglag ang itlog nito, kaya ganun ang nangyari. Nabawasan nga ang itlog niya dahil 4 na lang ang laman ng pugad. 6 na dapat yan. At dahil tanghali na nga, maliligalig na ulit itong mga sisiw na nandito sa multipurpose pen. Kaya ang ginawa ko, kumuha ako ng mga dahon ng kalamyas at isinabit ko dito sa kanilang kulungan para meron silang napaglilibangan. Tahimik sila ngayon. Kaya pala sila nagkagulo dahil may isang balahibong pinag-aagawan ng mga sisiw kaya nagtatakbuhan. Itong isang sisiw ang nakakuha ng balahibo sa pakpak kaya ayan pilit na nilulunok kahit mahaba ang balahibo. Nilalapitan ko agad sila kapag naririnig kong nagkakagulo ang mga sisiw. Tanghali na yan at ubos na ang patuka nila. Kaya kapag umingay yan ay malamang gutom na. Saging ang ipapakain ko sa kanila mamaya para masanay din silang kumain ng saging. Gugutumin ko muna sila para siguradong kumain ng saging dahil kapag busog ang mga yan ay hindi pinapansin ang saging. Tahimik pa sila ngayon at nanunuka pa ng mga dahon ng kamyas. Paborito nilang kainin ang dahon ng kamyas kaysa sa malunggay. At nung maiingay na nga sila ay sinubukan kong pakainin ang saging at yan hindi nga ako nagkamali, nagkagulo na sila sa pagkain ng saging.
Nag-aagawan na sila sa pagtuka at halos tukain na pati ang daliri ko. Ganyan namin tinuturuan kumain ng saging ang aming mga sisiw. At sa susunod, kahit hindi na saging ang ibigay dyan, ay siguradong kakainin na nilang lahat. Hindi naman agad mabubusog sa saging ang mga yan, kaya pagkatapos kong patukain niya ng saging, ay lalagyan ko na rin ulit ng patuka ang kanilang kainan. Dahil kapag nagutom yan at wala pang patuka, ay siguradong iinit na naman ang mga ulo niyan at magpapaluan na naman. Ito namang mga cockerels ay hindi rin sanay kumain ng saging. Pero dahil gutom na, may pailan-ilan sa kanilang tumuka ng saging. 11 sila lahat dyan, pero may isang babae din. Ito namang stag ay gustong-gusto nito ang saging. Ito yung stag namin na sobrang takaw. Tinataka lang namin ang pinapatuka naming feeds sa stag na yan. Diyan na lang namin nilalagay yan sa multipurpose pen, pero minsan ay binababa din namin para lang pumulpog. Ito namang bulik ay sobrang takaw din yan sa saging. First time namin makapag-produce ng bulik, kaya alagang-alaga yan ni J. Fern, dyan lang sa multipurpose pen nilalagay at pag mainit ay binababa para makapulpog. Pati itong mga broodcock at broodhen ay binigyan ko din ng saging. Isang beses lang tumuka yung broodcock pero lumapit yung mga broodhen, hindi na siya tumuka. Hinayaan na lang niyang yung broodhen ang tumuka ng saging. Nung sa baby pullet ko binigay ang saging, ayan, nagkagulo na sila. Sobrang takaw talaga ng mga baby pullets na yan sa saging. Pati balat ng saging ay tinuka na ng mga baby pullets. Pagkaalis nga ng possum sweater broodhen sa kanyang pugad ay nangitlog siya, kaya naging 5 na ang itlog sa pugad. Kaya lang yung isa ay mukhang tinuka niya. Confirmed na nga na siya ang nangangain ng mga itlog. Pangatlong itlog na sana niya ito ngayong breeding season, kaya lang ganyan na ang nangyari. Kaya huhulihin muna namin yan at ilalagay sa battery cage. Nilinisan ko pa sana yan at tinanggal ko yung basag na itlog. Kaya lang kinabukasan ganun pa rin ang nangyari. Halos lahat ay tinuka na niya ang kanyang itlog at isa lang ang natira. Kaya sabi ni J. Fern ay stop na muna ang pangingitlog ng isang possum sweater broodhen namin. Sa battery cage na lang muna siya ilalagay para hindi niya matuka ang itlog niya. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!